welcome back to my channel. My name is Mary Det and I am a full-time freelancer. And guys, for today's video, i-share ko naman sa inyo yung kung ano nga ba yung ino-offer ko sa client ko as of now. Para sa mga aspiring VAs or mom na gustong pumasok sa freelancing, make sure na tapusin nyo tong video na to kasakaling magustuhan nyo tong i-offer din as a startup freelancer. So, itong ino-offer ko guys sa client, pwede nyo tong, actually medyo malawak tong na to, itong ino-offer ko na to, pwede nyo siyang gamitin sa iba't ibang e-commerce platform. Nung nag-start ako sa freelancing, ang una kong in-offer ay yung product listing or product research. So, pwede kayong magkaroon ng client sa Shopify or client na nagbebenta sa Shopify and sa eBay, Amazon, and sa ibang e-commerce platform na based sa US. So, yung i-share ko ngayon sa inyo guys is yung platform na ino-offer ko or ino-offer ko sa client. So guys, nung nag-i-start ako dito sa freelancing, ang ino-offer ko na services sa client ay product research. So, magfo-focus ako dun sa eBay product research or product listing dahil yun yung experience ko. So, as of now, yun pa rin yung ino-offer ko sa client. Pero ngayon, yung current client ko is store management. Pero ngayon is yung i-share ko sa inyo yung para sa mga beginners. So, pwede to sa beginners kahit wala kayong experience, basta as long as na marunong alam nyo yung basic dito sa mga e-commerce platform ay pwede kayong mag-apply. So yung product research or product lister, actually product lister na lang kasi pag product lister gagawin nyo rin actually yung product research, which is mag-search kayo sa internet ng mga information nung product na ililist nyo. So magpo-focus ako sa eBay product listing dahil yun nga yung ino-offer ko sa client. Sa inyo dito guys is kung ano nga ba yung ginagawa ng product lister and kung magkano nga ba yung pwede nyong maging sahod sa pagiging product lister. Dito sa eBay guys, merong mga client na nagda-dropshipping and meron ding client na merong silang sariling item. Yung tawag doon actually is yung mga reseller. So meron sila yung namimili ng items na ibebenta nila sa eBay. So yun yung mga naging client ko dito sa freelancing. Kaya yun yung i-share ko sa inyo. Meron din ako naging client na dropshipper pero medyo malawak kasi yung dropshipping. So ang i-share ko lang muna sa inyo dito is yung mga reseller. So ang kadalasang pinapagawa ng client sa VA is yung paglilist ng product. So eBay store din client. So, ang gagawin ni client, siya yung magti-take ng picture ng mga items or yung mga product na ililist sa eBay. So, dun sa pictures na yon, nandun yung information ng items, nandun halos lahat ng information na ilalagay nyo doon sa listing ay nasa picture. So, ang gagawin ni client, isasend sa inyo yung pictures, tapos kayo na yung bahalang mag-list doon sa eBay store niya. So, yung mga client guys, merong client na paggagawin ka ng sarili mong eBay account, tapos bibigyan ka lang nila ng access. So, ang magiging access mo lang doon is yung sa doon lang sa paglilist ng item, yung sa pagda-draft. So, yun lang yung makikita mo doon, or yun lang yung ma-access mo doon sa store ni client. So, hindi ko pa na-try yung ganong client. So, lahat ng mga naging client ko ay may full access ako dun sa eBay store nila. Kaya hindi ko maipakita yung sample ng ganong yung parang eBay, yung draft lang or dun ka lang sa paglilist talaga ng product. Yun lang yung makikita mo dun sa store ni client. So, pero kadalasan naman sa mga client is ibibigay nila bibigyan ka ng full access. Yung kagandahan lang sa ganitong sa ganitong seller or ganitong client, kasi halos lahat ng mga information nandun na. Meron pa nga ako naging client na halos na lahat talaga ika-copy paste ko na lang yung mga information
tapos i-list ko doon sa store niya. So medyo madali siya, kaya nga pwede siya kahit sa beginner kasi more on copy paste lang talaga yung ginagawa dito. Itatry ko na na ipakita kung actually meron akong sample video dito sa YouTube channel ko kung paano nga ba maglist sa eBay. Ang kagandahan sa eBay, guys, pwede kayong mag-try or pwede kayong mag-practice kasi merong eBay Philippines, pwede kayong gumawa ng eBay account, libre lang yon. Tapos pwede kayong mag-practice doon na mag-list ng product. At tapos ang gawin nyo, magpunta kayo sa eBay website, tapos mag-browse kayo doon, mag-check kayo or i-check nyo yung mga ibang items na nakalist doon kung paano nga ba mag-list yung other seller. So magkakaroon talaga kayo ng idea kahit wala kayong experience, magkakaroon kayo ng idea kung paano mag-list ng product dun sa eBay. Actually, so madali lang talaga siya. Siguro sa umpisa mahirap, pero habang tumatagal, syempre masasanay na kayo dun sa ginagawa nyo. And meron din namang mga client, guys, na willing silang mag-train kung wala kayong experience. Kasi ang gagawin lang doon ni client, gagawa lang siya ng video kung paano ginagawa yung paglilist, tapos i-send lang sa inyo. Meron ako naging client na ganun. Although ako nung nag-start ako, alam ko na kung paano ginagawa yung eBay product listing. Magkano nga ba yung pwede nyong i-rate as beginner? So, nung nag-start ako sa 4.5 and $4 per hour. So, depende yon kung zero experience talaga kayo, tapos merong client na nag-offer sa inyo ng training, so, tapos medyo mababa. Yung for me sa akin lang yun, guys, pwede nyo yun i-accept as long as iti-train kayo ni client. Tapos, wag naman kayong papayag na tatagal kayo ng months doon sa, kunyari, may ibang client kasi na nag-offer ng $3, tapos iti-train ka niya, tapos after nun, pwede ka nang, pag kunyari, medyo alam mo na yung ginagawa mo and alam mo sa sarili mo na kayang-kaya mo na siyang gawin, pwede kang manghingi ng increase sa client. So, meron akong naging client na every month tinataasan niya yung rate ko per hour. So, nag-start nun ako sa kanya ng $4 per hour. Tapos, within 3 months, tumaas yung sahod ko ng $5.50. So, ayun, may mga client din talaga na nakikita naman nila yung effort mo. So, ayun. So, pwede kayong mag-start sa $3 to $4 per hour. Tapos, pwede nyong taasan yun or, kunyari, meron kasing mga client na per project. So, pag natapos na yung project ninyo dito sa client na to, so pag nag-apply kayo sa next apply nyo, pwede nyong taasan na yung rate doon dahil meron na kayong mapapakita na experience. So, hindi na kayo kailangan i-train ng client. So, ganun yung ginawa ko dati kasi nag-a-apply ako sa mga job post ng yung mga contract based lang. So, meron ipapagawa si client, tapos good for 2 to 3 weeks, ganun. Tapos after nun, end yung contract namin, and then mag-a-apply ulit ako. So, ganun yung ginagawa ko dati. Kaya parang medyo tumaas yung rate ko dahil after ng finish ng contract namin, pag mag-a-apply ulit ako dun sa client, tinataasan ko na yung rate ko. So, pwede nyo gawin yun. Pero yung pinaka, is pwede kayong sumahod dito ng 30 to 50,000 a month. So, ayan, depende sa experience din ninyo. So, ayun guys, sana may natutunan kayo sa video na to, and kung meron kayong tanong about sa eBay product research, product listing, or store management, i-comment nyo lang yan, and ayan, sasagutin. So, yun lang muna for today's video, guys, and see you in my next video. Bye!